Dekada ng kontrolado ng Islamikong Republika ang naratibo sa loob ng bansa. Kontrolado ng state media ang telebisyon, pahayagan, ahensya ng balita, at relihiyosong broadcaster. Ibig sabihin, kontrolado ng Islamikong Republika kung anong impormasyon ang natatanggap ng mga Iranian at kung paano nila ito natatanggap. Malaking asset ito para sa rehimen dahil mahirap magkaroon ng revolusyon kapag walang malayang daloy ng impormasyon ang mga tao. Pero nakikita mo, binabago ng tigil putukan na nangyayari ngayon ang lahat ng yan. Ngayon, pagkatapos ng bigmaang ito, mayroong vacuum sa tuktok ng pamunuan ng Iran at iba't ibang paksyon ng gobyerno ang nag-aaway para mapunan ang pinakamataas na posisyon. At dahil dito, ang mga state television channel, mga pahayagan ng estado, at pati na rin ang mga anchor ng state media, ibig sabihin mga news anchor, ay pumapanig na ngayon at nag-aaway-away. Hindi pa natin ito nakita dati. At nangyayari ito habang naghahanda ang US na simulan muli ang digmaan. Kaka-request lang ng Central Command sa Pentagon na bigyan sila ng access sa bagong hypersonic missile na ito na hindi pa kailanman nagamit sa labanan. Wala pang ibang tao sa mundo ang nakakita nito. Maaring hindi handa ang Iran sa tatama rito. Kaya simulan na natin ito, umpisa sa state media at kung bakit sila tumatalikod sa rehimen. Nagsimula lahat ito sa implasyon sa Iran. Ngayon, sigurado kung alam na ng karamihan sa inyo ito. Pero ang ekonomiya ng Iran at lalo ng implasyon sa loob ng Iran ay talagang masama na simula pa lang. Pero sa nakalipas na 2 araw, lalong lumala ang sitwasyon. Sobrang lumala. Bumagsak sa pinakamababa ang halaga ng pambansang pera ng Iran, ang riyal. Ngayon, makakakuha ka ng 1.8 milyong riyal sa isang araw. Ibig sabihin, kung may $1 ka ngayon, milyonaryo ka na sa Iran. Ngayon, malaking problema ito para sa lahat dahil mga 50 hanggang 70% ng pagkain sa Iran ay talagang inaangkat mula sa ibang bansa. Wala akong eksaktong bilang ngayon, pero ayon ito sa pagtataya ng mga eksperto. Pero ipagpalagay na lang natin na ang totoong bilang ay nasa pagitan o malapit doon. Okay? Ibig sabihin, kahit alisin ng US ang blockade bukas, mananatiling mataas ang presyo ng pagkain at gastos sa pamumuhay. Bumagsak ang halaga ng pera nitong nakaraang 2 araw at hindi nun pa dahil halos walang kalakalan o pag-aangkat sa Iran dulot ng digmaan. Nagsisimula ng bumukas muli ang ekonomiya at nakakabalik na sa kalakalan ng mga tao. Natutukoy na rin nila ang tunay na halaga ng pera. Dahil dito, bumagsak ito ng mahigit 10% sa nakaraang 2 araw. Nakakalungkot, pero sa loob ng mga dekada nararanasan ng maraming Iranian ang pagbagsak ng ekonomiya. Ngunit na yon, may kakaibang nangyayari. May kakaibang nangyayari dahil sa pagbagsak ng ekonomiya na di rin inaasahan ng rehimen. Tumutulig sa ng state media sa rehimen at sa mga nasa kapangyarihan. Tingnan ang ulat na ito. Ang lumalalang krisis sa ekonomiya ng Iran ay nagbunsod ng tahasang babala mula sa media ng estado at mga tinig ng establishmento. Hayagang binabatikos at kinukwestiyon ngayon ng mga TV anchor ang pamunuan dahil nakita nila kung gaano nakalala ang sitwasyon. Bigyan kita ng ilang numero para maintindihan mo. Kasi kapag sinabi ko sa inyo ng $1 ay katumbas ng 1.8 milyong riyal, hindi naman talaga natin masyadong naiintindihan yon dahil ang mga Iranian ay hindi naman talaga tumitingin sa halaga batay sa dolyar. Iniisip nila kung magkano ang kinikita nila at kung magkano ang kailangan nilang gastusin para lang mabuhay. Bago ko ibahagi ang mga numerong ito, paalala lang na hindi kilala ang gobyerno ng Iran sa pagiging bukas o tapat. Bukod pa rito, mahigit 2 buwan nang may internet blackout sa Iran. Kaya hirap tayo makumpirma ang impormasyon. Ang kaya lang namin ay bahagi ang impormasyong galing sa Iran. Sa lahat ng iyon, ang median income sa Iran ngayong taon ay mga 200 milyong reals kada buwan. Ngayon, mahalagang linawin para sa mga maaring malito dahil nakita ko na may mga nagkakamali tungkol dito online. Ang ibig sabihin ng median ay eksaktong nasa 50 na persentil. Ibig sabihin, hati ang kita ng mga tao sa Iran. Kalahati mas mababa at kalahati mas mataas dito. Hindi ito average dahil may problema ang average. Tulad ng kapag may isang bilyonaryo, naapektuhan ng average kahit isa lang ang mataas ang kita. Mas maganda gamitin ang median bilang sukatan. Ang isang taong nasa median ay may kita ng mga 200 milyong riyal kada buwan. Tingnan natin ang kanilang mga gastusin. Isang itlog sa Tehran ay halos 1 milyong riyal ang halaga. Isang pirasong itlog.
Ang isang burger ay nasa 5 milyong riyal. Hindi pa natin nababanggit ang gastos sa transportasyon at pamumuhay sa apartment o bahay. Pagkain pa lang ang pinag-uusapan natin dito. Lumala lang sitwasyon, kaya maraming Iranian at sa katunayan ay napakalaking mayorya sa kanila ang maaring kulangin kada buwan para mapakain ng sarili at pamilya. Gusto kong ipaalala sa lahat ang mga protestang tinalakay natin ng husto noong Enero. Totoo, nagsimula ang mga protesta bilang protestang pang-ekonomiya. Galit ang mga tao sa ginawang pagpapababa ng gobyerno sa halaga ng riyal. Nangyari ang devaluation bandang huling Disyembre at nagsimula ang protesta noong ika-28. Ilang araw lang matapos malaman ng mga tao ang balita. Ngayon, galit ang lahat dahil ang nakikinabang sa devaluation ay mga tao sa industriya ng langis. Kaya sa madaling salita, mga miyembro ng IRGC at lalo na ang mga leader ng IRGC. Pero lahat ng ibang Iranian ay nagdurusa dahil sa devaluation. Tulad ng napag-usapan natin, marami sa pagkain ng Iran ay galing sa ibang bansa. At kapag binababa ng gobyerno ang halaga ng riyal, ibig sabihin nito ay mas mahal ang babayaran ng lahat para sa pagkain nila. Bukod dito, malaking bahagi ng lipon ng Iranian ay mga bajari o mga ngalakal. Bumibili sila ng mga gamit, electronics, at kung ano-ano pa mula sa ibang bansa. Tapos, ibinebenta nila ito sa Iran bilang mga ngalakal at doon sila kumikita ng kanilang ikinabubuhay. Kapag nagkakaroon ng devaluation, ibig sabihin, kailangan nilang magbayad ng mas mahal para sa mga binibili nila sa ibang bansa. At ibig sabihin din ito, mas maliit o lumiit ang kanilang tubo sa loob ng Iran. At kaya naman, malaking bahagi ng lipon ng Iranian, milyong-milyong tao ang lumabas sa kalsada para magprotesta laban sa korupsyon at sa devaluation na ginagawa ng gobyerno. At ang mga protestang ito ay mabilis na nauwi sa sitwasyon kung saan sumisigaw na ang mga tao para sa pagpapalit ng rehimen. Ito ang dahilan kaya pinatay ng gobyerno ang 10,000 at 40,000 Iranian na nagprotesta para mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, madalas makalimutan na kahit na wala ang protesta dahil sa kalupitan ng Islamic Republic, nananatili pa rin ang mga problemang pang-ekonomiya. Palaging nararanasan ng mga tao ang mga problemang ito at ngayon ay lumalala pa. Dahil dito, pati Iranian state media ay pumupuna na sa gobyerno. Mas nagiging interesante dito dahil hindi lang state media ang bumabatiko sa rehimen, kundi pati sila rin. Mayroong alitan na nangyayari na umabot na sa publiko kung saan ang isang ahensya ng Estado ay inaaway ang isa pa at pagkatapos ay gumaganti rin sila. Nauwi ito sa pisikal na gulo. May mga pumupunta sa istasyon ng balita, inaatake ang empleyado, sinasalakay ang gusali, at nagdudulot ng kaguluhan. Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang palalahanan na may mga sleeper cell ng Iran na aktibo sa Europa at Estados Unidos na gumagamit ng social media para mag-recruit ng mga walang kamalay-malay na individual upang magsagawa ng mga krimen at teroristang aktibidad para sa rehimen ng Iran. Ang mga sleeper cell na ito ay may malawak na operasyon sa iba't ibang social media platform. Kahit dito sa YouTube, regular nilang binababa ang rating ng anumang bumabatikos sa rehimen at syempre, pinopromote nila ang anumang pabor sa Islamic na rehimen. Kaya kung maaari kayo maglaan ng sandali at tulungan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa button sa ibaba, talagang malaking tulong ito sa paglaban sa mga bot na gumagana dito. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa state media ng Iran na nag-aaway-away sa isa't isa. Kita nyo, gaya ng natalakay na natin dati, may iba't ibang paksyon na nabubuo sa loob ng pamahalaan ng Iran. May iba't ibang state media na sumusuporta sa magkakaibang paksyon. At ngayon, nag-aaway-away na rin ang mga kumpanyang ito. Umabot na rin sa Twitter ang laban. Ginagamit na ito ng mga kumpanya para atakayin ng ibang kumpanyang nag-ooperate sa Iran. Narito ang dalawang kumpanyang tinutukoy natin. Ang isa ay Tasnim News at ang isa pa ay Raja News. Parehong hawak ng Iran ang mga ito. Pero ang Tasnim News ay pabor sa mga negosyador, gaya ng kalihim ng ugnayang panlabas na sumusuporta sa negosasyon sa Estados Unidos. At pagkatapos ay meron tayong Raja News na sinusuportahan ng mga matitinding hardliner, mga taong ayaw talaga ng negosasyon at gagawin ang lahat ng kanilang makakaya para hindi na muling magsimula ang negosasyon. Mas kaalyado sila ng mga matitinding miyembro ng IRGC. Nagsimulang pagkatalo nang maglabas ang Tasnim News ng artikulong kinukutya ang ilang hardliner at kanilang mga hinihingi na parang di nila alam ang kanilang sinasabi. Dito na bumawi ang Raja News dahil hindi sila natuwa. Naisip nila
na tinutuligsa ng Tasnim ang kanilang ideolohiya, kaya inatake rin nila ang Tasnim News. Dito na lumalang sitwasyon dahil maraming taga-suporta o mambabasa ng Radyo News ang pumunta sa punong tanggapan ng Tasnim sa gusali kung saan naroon ang mga staff at sinimula nilang atakihin ang gusali at sirain ito. Ngayon, nagpapatuloy pa rin ang palitan ng mga atake. Ang Tasnim News ay sumusulat ng mga opinyon na umaatake sa Radyo News at ang Radyo News naman ay sumusulat din ng mga opinyon na umaatake sa Tasnim News. Hindi na posisyon ang inaatake nila, kundi isa't isa na mismo. Nag-aakusan, tinutuligsa ang mga nagtatag, manunulat, at iba pang may kinalaman. Pero malas para sa Iran, kita ito ng lahat. Nababasag na ang naratibong pinaniniwalaan ng ilan sa kanluran na nagkakaisa ang rehimen sa Iran dahil sa digmaan. Sa katotohanan, hindi ito totoo. Maraming bitak sa rehimen at pamunuan. At ngayon, makikita natin na may pagkakawatak-watak sa mga tao at sa infrastruktura ng media ng Estado. Ngayon, ito ay isang bagay na mismong si Pangulong Trump ang pinag-usapan nung nagkaroon siya ng press conference kahapon habang nakikipagkita sa mga astronaut na kakagaling lang sa buwan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. At ang kanilang ekonomiya ay bumabagsak. Alam mo, ang kanilang pera, sumasabay ang kanilang pera. Wala silang pangalan para dito. Walang halaga ang kanilang pera. Meron silang inflation na di pa naranasan dati. Sa tingin ko, maayos naman sila. Kung babasahin mo ang New York Times or manonood ng CNN, sinasabi nilang maganda ang kalagayan nila. Kahit peke raw ang balita. Sa palagay mo ba maayos sila? Sa tingin mo ba ay maayos sila kahit wala silang hukbong dagat, hukbong panghimpapawid o mga sistemang panlaban sa himpapawid maliban sa anong mga nailagay nila doon? Maring nagdala sila ng magagaan na gamit ng tigil putukan at alam natin kung nasaan yon, kaya agad yung mawawasak sa unang 15 minuto. Nabanggit din niya ang negosasyon. Nag-alok ang Iran ng maraming konsesyon, ngunit hindi ito sapat at hindi pa rin tugma sa gusto ng Estados Unidos. May ilang konsesyon na ayaw ibigay ng mga Iranian. Pakinggan ang pahayag. Depende. May mga pag-uusap kami sa kanila ngayon at hindi na namin kailangan lumipad ng 18 oras para makita ang isang dokumento. Ginagawa namin ito sa pamamagitan ng telepono at maayos naman ito. Tumatawag ako o pinatatawag ko ang mga tauhan ko at alam mo na agad ang sagot. Mas gusto ko talaga ang harap-harapang pag-uusap, mas mainam yon para sa akin. Pero kung kailangan mo lumipad ng 18 oras tuwing may meeting, alam mo na ang paksa at alam mo nang bibigyan kanila ng papel na hindi mo magugustuhan bago ka pa umalis. Katawa-tawa yon. Malayo na ang narating nila. Ang tanong ay kung sapat na ba ang mararating nila. Kaya sa sandaling ito, hindi magkakaroon ng kasunduan maliban na lang kung papayag sila na walang magaganap na digmaan nuklear. Ngayon, para maintindihan kung bakit ganito ang asal ng Iran ngayon, kailangan nating balikan at tingnan kung paano nakarating ang Iran sa kinalalagyan nito ngayon. Hindi lang ibig sabihin nito na bumalik tayo sa 1979 at 79 noong Rebolusyong Islamiko. Sa totoo lang, kailangan nating balikan ang panahon ng dinastyang Qajar na namuno sa Iran noong ika-19 na siglo para makita kung paanong ang mga pasyang ginawa noon ng nagharing uri ay patuloy na nakakaapekto sa Iran ngayon. Alam mo ba, iyan mismo ang ginagawa naming sa podcast, naming may ilang bahagi na kakalabas lang ngayong araw. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa kasaysayan ng Iran at kung paano tayo napunta sa kinalalagyan natin ngayon, siguradong tingnan mo ito. Pwede mo itong panurin sa pamamagitan ng pag-click sa mga link sa description. O pwede mo rin panurin sa pamamagitan ng pag-click sa end screen sa iyong screen. Basta i-click mo lang ang video na nasa screen mo.